Sumulyap si Xiaoshuan sa likuran, handa na makipaglaban. Aba, mukhang oras na para harapin ang lalaking iyon na sumusunod sa atin. Ang kalangitan sa likuran nila ay puno ng ulap na bumabalot sa mga bundok. Mahinang hangin na humahaplos sa lunti ang mga tuktok ng puno, ngunit ang higanteng katawan ng ahas ay mabilis na lumipad, na nagpapabago sa lunti ang berde sa tuyo at buto-buto ng mga sanga, naglalabas ng masamang amoy na itim na gas. Nakasakay si Lu Shanyu sa ibabaw ng halimaw na ahas na humahabol kay Jiu Pan. Ang kanyang mabangis na dagandong ay umalangaw sa hangin, gusto kong makita kung saan ka pa talaga makakatakbo. Si Guan, na desperadong tumatakas sa kanyang lumilipad na espada, ay nagkunot ng noo at naisip, kung patuloy siyang hahabol ng ganito, mahuhuli ako sa madaling panahon. Kailangan kong mag-isip ng paraan, at mabilis. Bigla, isang grupo ng mga multo ang lumitaw sa kung saan, lumilipad ng agresibo. Sumulyap si Gui Pan sa paligid, nagtataka, saan galing ang lahat ng multo na ito. Habang nagtataka pa rin siya, isang grupo ng mga gintong swordshi ang biglang lumabas mula sa ibang direksyon. Ang swordshi ay nagdala ng walang kapantay na kapangyarihan, tumusok sa mga buto ng multo at dinurog ang mga ito sa maliliit na piraso. Ang eksena ay nagdulot kay Jiu Pan na tumulala, sumisigaw, ito ay. Nakatayo si Xiaoshuan ng buong pagmamalaki sa harap ng isang swordshi formation. Binukol ang kanyang labi sa isang panunuya, para sa isang Ghost King, iyan lang ba ang kaya mo? Sa tingin ko, ang iyong Ghost Killing formation ay halos walang silbi. Nakasaksi sa nakasisilaw na pagpapakita ng swordshi, nanlaki ang mga mata ni Jiwan at nagtaka, sino yan? Ang kayang sirain ang Ghost Killing formation ni Huong nang napakadali. Sa wakas ay nahabol na ni Lu Shanyu. Nagpadala siya ng isang stream ng lason kay Guan, nang aasar ng mayabang, may oras ka pa bang manood ng kasiyahan? Ang sipa ay lumampas sa mukha ni Jupan, naghiwa sa kanyang pisngi at nagpadugo. Nagpanik siya sa loob, masama ito. Hindi ko ito kayang ituloy. Kailangan kong malaman kung paano ko maaalis ang baliw na matandang lalaking ito sa aking buntot ngayon. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Jiu Pan na lumipad patungo kay Xiaoshuan. Wala nang ibang pagpipilian, oras na para magsugal. Marahas niyang pinagsama ang kanyang mga kamay, naglabas ng ilang karayom ng lason, bumubulong sa sarili, ito ang huling baraha ko. Kailangan kong gawin itong gumana. Sina Xiaoshuan at Hua Yulong ay parehong, saan siya galing? Pareho silang umikot ng ulo. Nagdalawang isip si Xiaoshuan, parang, ano ba ito? At ang ganggang na si Giwang ay, saan lumabas ang maliit na magnanakaw na ito? Si Guan, nang walang imek, ay iniabot ang kanyang palad patungo sa kanilang dalawa, pinaputukan ang mga karayom na iyon. Sumisigaw siya sa loob, huwag ninyo akong sisihin, mga kasama. Pinipilit lang ako, si Hulong, kahit na naambush, ay hindi man lang kumurap. Hindi, casual lang siyang nagtaas ng braso upang harangin, sobrang kumpiyansa, Gu Fairy, huwag kang maging ganoon kay Nanave. Kahit naririto ang iyong Shifu na si Lu Junyu, hindi mo ako masasaktan gamit ang iyong mga trick sa lason. Immune ako sa lahat, baby. Narinig ang mayabang na tono ni Hulong, ngumisi si Guan ng totoong ngisi na parang sasabihin, malapit ka ng matuto. Mahina siyang nagbigay ng pahiwatig, oh, talaga. Hindi ako magiging ganoon kasiguro kung ako ikaw. Tinapos ni Gui Pan ang kanyang pangungusap at noon, si Huong ay parang, teka, ano? Nagkunot ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Hinawakan niya ang kanyang kanang braso na ngayon ay nagiging isang magandang lilang pasa at nagsimulang magpanik, ano ba ito? Samantala, casual na kinuha ni Xiaoshuan ang isang karayom mula sa hangin gamit ang dalawang daliri at tiningnan ito ng mabuti. Naisip niya, mukhang isang uri ng Gu Poison. Buti na lang, kasama ko ang aking spiritual powers. Patuloy na nakatingin si Guan kay Hayulong at nang may mayabang na ngiti, ipinagpatuloy niya. Oo, inaamin ko, hindi ko kayang talunin ang matandang geyser na si Lu Jun sa regular na lason ngunit pagdating sa Gu Poison, 10 luni ay hindi man lang makakahawak sa akin. Ibinagsak niya ang bambang iyon at noon, hinawakan ni Hua Yulong ang kanyang ulo at naglabas ng isang nakapanindig balahibong sigaw na parang nilulura ang kanyang isip, aray! Ang boses ni Jiu Pan ay pumutol sa sakit, kontrol. Hayaan mo akong kumuha ng manibela.
Sa puntong ito, nabalot si Haiyulong ng nakakalason na usok, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na walang laman at ganap na wala sa sarili. Noon, lumitaw si Luke Hanyu na nakasakay sa isang freakang snake demon at sumigaw, "Puno ka ng yabang. Akala mo, makakatakas ka sa akin." Hawak ang isang fire charm, kinontrol ni Gui Pan si Haiyulong gamit ang kanyang guo at nilingan si Lu Junyas, at marahas na sumagot, "Sino ang nagsabi na gusto kong tumakbo?" Sa pagsunod sa kilos ng kamay ni Jiu Pan, si Huayulong na mukhang puno ng galit ay sumugod sa matandang geyser na si Xiao Xiaowong. Mabilis niyang itinutok ang kanyang palad kay Huong, at ang dalawang kapangyarihan ay nagkabanggaan, lumikha ng isang malakas at marahas na pagsabog. Tahimik na nakatayo si Jiu Pan sa kanyang lumilipad na espada, yakap ang kanyang nasugatang braso at ipinagtanggol ang kanyang mga kilos, "Hindi naman santo si Huong, alam mo." Isinakripisyo niya ang libu-libong inosenteng tao para gawin ang kanyang magic artifacts. Ngayon, nagtatanggal lang ako ng basura. Nawala sa pag-iisip ang diwatang si Yeimai, bigla niyang nalaala ang isang mahalagang bagay at balisang laminga sa paligid. "Teka, wala bang ibang tao rito?" Naalala ni Jiu Pan na si Xiaoshuan ay nakakubli pa rin ngunit bigla siyang lumitaw sa tabi niya, hinawakan ang kanyang pulso at pinatalon siya at pinasigaw. Nanlaki ang mga mata ni Jiu Pan kay Xiaoshuan, nanginginig ang boses, paano ka hindi kinokontrol ng Gorms?" Tumingin si Xiaoshuan sa tulala na babae sa harap niya at ngumiti ng mapagbigay. Ipinapaliwanag, "Jiu Fairy, medyo may depekto ang plano mo." Kapag malinaw ang isip ni Haiyuong, baka makalaban siya kay Lu Junyo ng isang round. Ngunit nagpatuloy siya, "Hindi mo talaga alam ang kanyang mga pamamaraan ng paglinang." Nanlungo ang mukha ni GOPS at nilabasan siya ng malamig na pawis sa noo. Nagpatuloy ang boses ni Xiaoshuan, "Bukod pa rito, sa iyong pagkukontrol sa kanyang isip at pagmamanipula sa kanyang mga laban, hindi niya magagamit ang kanyang buong potensyal, na nagiging sanhi upang hindi siya makalaban kay Luan Yu." Tila upang patunayan ang tumpak na paghatol ni Xiao, dinamina ni Lu Shanyu ang laban. Nakatayo siya sa isang formation gamit ang Jiu Poison upang balutin ang mga limbs ni Haiyuongs, inangat siya ng mataas. Matapos makita ang eksenang iyon, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Jiu Pan na mukhang nag-aalala at natatakot. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ni Xiaoshuan upang mabilis na makatakas ngunit hindi niya nagawa kaya galit siyang nagpakawala ng ilang karayom pa sa kanya, sumisigaw na parang nagbabanta, "Bitawan mo. Bitawan mo o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Sa kanyang puso, nagpapanik si Jiu Pan, iniisip na kailangan niyang tumakas habang kaya niya. Kalmado namang itinaas ni Xiaoshuan ang kanyang kabilang braso upang harangan ang mga karayom. Dahil sa proteksyon ng kanyang espiritual na enerhiya, nadurog ang mga karayom bago pa man tumusok sa braso ni Xiao. Hindi makapaniwala si Gyupon sa kanyang nakita at nakatitig sa gulat, "Ano?" Nakita ang nanginginig na babae sa harap niya, mahinang payo ni Xiaoshuan, "Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap, hoy. Hindi uubra sa akin ang maliliit mong trick." Batid na hindi siya nagbibiro, nag-aatubiling nagtanong si Jiu Pan, "Ano ang gusto mo?" Tinitigan ni Xiaoshuan ang mga mata ng magandang babae at nagtanong ng may pagkalito, "Narinig ko na sina Yu at Luan Yu ay Shifu at disipulo, kaya bakit kayo nag-aaway?" Nakita ni Xiaoshuan na biglang nagpakita ng interes sa kanyang pribadong usapin, nagtaas ng kilay si Jiu Pan na naiinis at sa kanyang bastos na tono ay sumagot, "Ano ang pakialam mo?" Pagkatapos ay binitawan ni Xiaoshuan ang kamay ni Gui Pan at prangkang sinabi ang kanyang mga hangarin at nag-alok ng palitan, "Interesado ako sa mga Gu Poison methods na ginagamit mo. Kung ituturo mo sa akin, tutulungan kitang patayin si Lu Junyu. Ano sa palagay mo?" Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Jiu Pan at napanganga. Ilang segundo siyang nakatayo doon na tulala. Itinuro niya ang isang daliri kay Xiaoshuan na puno ng pagdududa ang mga mata at nagtanong, "Ikaw lang? Seryoso ka?" Tahimik na hinugot ni Xiaoshuan ang kanyang Asher Soul Sword, nagtanong pabalik, "Seryoso? Nagdududa ka? Hindi ka naniniwala? Sa tingin ko, kailangan ko na lang ipakita sa iyo kung gayon." Nang may kisap mata ng ngiti, ipinikot ni Xiaoshuan ang kanyang pulso, pinapalipad ang espada. Ang Soul Sword ay sumugod kay Lu Junyi na parang rocket ngunit hindi man lang niya ito tiningnan. Abala sa pagpapahirap at panunuya kay Huong,
ang Ghost King na si Huayong ay hindi tila kasing kahanga-hanga ng mga balita, ha? Hindi pa natatapos, ang dulo ng espada ay halos tinikiliti na ang kanyang ilong nang tuluyan ng matakot si Lu Junyu at napansin. Dali-dali niyang pinagsama ang kanyang mga braso, sinusubukang gumawa ng Q-shield ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Ang shield ay nabibitak sa ilalim ng atake ng espada. Nahirapan si Mu Hunyu na labanan, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at nagtaka sa sarili, ano ba ito? Ang liwanag ng espada na ito ay siksik at hindi natitinag. Hindi man lang kayang sirain ng lason. Hindi na kayang panatilihin ng kalasag. Kailangan kong umatras ng poison chi at protektahan muna ang mga mahahalagang bahagi. Mabilis na nag-iisip, sinimulan niyang hilahin pabalik ang usok na sumasakal kay Hualong, kinukolekta itong pabalik sa kanyang sarili. Ang nakalalasan na usok ay hindi na nagpatibok kay Hualong, umatras. Agad na sinamantala ng Ghost King ang pagkakataon na magpakawala ng isang killer palm strike patungo kay Lu Shanyu. Nakita ni Huayulong na inaatake siya, iwinasiwas niya ang kanyang kamay pabalik, pinapalipad ang lalaki gamit ang isang counterattack, sumisigaw, lumayas ka. Galit na sinubukan muling umatake ni Huayulong ngunit biglang nagsalita si Jiupan mula sa likuran, manatili ka lang muna dyan, mag-concentrate sa pagpapagaling ng iyong sarili. Si Jiupan, pinapanood ang laban, ay nawala sa pag-iisip, naaalala ang nasaksihan niya sa mga kakayahan ni Luanyas. Sa loob-loob, nanginginig siya, hindi kayang sirain ng poison chi ni Lu Hanyu ang kanyang sword chi. Nakita ko siyang ginamit ito upang kainin ang mga depensa ng Ling Chi ng mga Integrated Body Cultivator. Lumingon siya, nakatingin kay Xiaoshuan, nakakunot ang kanyang noo sa pag-iisip, may milyon-milyong tanong sa kanyang ulo. Ano ba talaga ang pinagmula ng taong ito at ano ang kakaibang kapangyarihan na ito? Hindi makatiis sa sword chi ni Xiaoshuan, si Lu Junyu ay mula sa pagiging mayabang ay naging galit. Bumulusok siya sa likuran ni Jiupan at sinaktan siya habang nagmumura, malandi ka. Nang ahas kang makipagsabuatan sa mga tagalabas para ipagkanulo ang sarili mong Shifu. Ngunit mabilis na umiwas si Jiupan. Sumugod siya patungo kay Xiaoshuan, tinatanggap ang kondisyon na inalok niya kanina. Patayin mo siya at ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Ngumiti si Xiaoshuan bilang pagsang-ayon, sige. Nakita si Xiaoshuan na nakatayo sa harap ni Jiupan at pinuprotektahan siya. Nagalit si Lu Xanyu at sumigaw, sino ka? Paano ka nang ahas na makialam sa aking negosyo? Hinugot ni Xiaoshuan ang kanyang espada na ngayon ay nagliliwanag ng malakas na enerhiya. At alam niyang ngumisi, ang iyong poison mist ay makakapagligtas pa rin ng iyong buhay, ha? Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong spirit energy ay pinatigas mula sa maraming toxins. Natatakot ako na ang intensidad nito ay lampas na sa spirit severing, hindi ba? Habang sinasabi niya ito, ang mga liwanag ng espada na parang kidlat ay inilabas na patungo kay Lukon. Tumama ang mga ito sa kanyang katawan, na lumikha ng umuugong na pagsabog ngunit ang kapangyarihan ay parang kilati kay Lu Shanyu na nagpatawa sa kanya ng mayabang. Gayunpaman, medyo hinangaan niya si Xiaoshuan, haha. Bata, mayroon kang paningin. Itinaas ni Manyo ang kanyang braso, inilabas ang matinding poison chi at tumawa habang ibinunyag, kailangan kong patuloy na kainin ang sarili kong katawan ng 7 beses para makuha ang ganitong uri ng kapangyarihan. Tumigas ang kanyang mukha at ang kanyang tono ay puno ng paghamak, ikaw ay isang hamak na spirit severing. Paano ka makukumpara sa akin? Nagpakawala siya ng isang hugis ahas na bugzo ng poison chi mula sa kanyang braso patungo kay Xiaoshuan. Nagpatuloy sa isang mapanukso at mayabang na tono, bakit biglang napakahina ng iyong sword art? Kanina, ang kapangyarihan na iyon ay nakatago sa aking poison mist. Ipakita mo ulit sa akin. Kung mahusay ang iyong pagganap, baka mahabagin kitang piliin bilang aking susunod na katawan. Haha, umalangaw-ngaw ang tawa ni Lu Shanyu kasama ang malaking ulo ng halimaw na bumubukang bibig upang lunukan si Xiaoshuan ngunit sa halip na lumaban, biglang sumakay si Xiaoshuan sa kanyang espada at lumipad palayo habang sumisigaw, halika. Subukan mo akong labanan dito. Kiniliti niya ang poison mist upang habulin siya patungo sa kakahuyan. Mabilis na kinakalkala sa kanyang isip, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nanunood sa labanan ng National Fortune na ito. Ang mga trump card na tulad ng Spirit Essence ay pinakamabuting iwasan na masyadong ipagmalaki.
Maghanap ng lugar na hindi nakikita at paalisin siya. Patuloy na inaatake ng poison mist si Xiao Xuan ngunit hinahanap lang niya ang mga paraan upang umiwas ng walang balak na lumaban. Nakita ito, lalong lumakas ang pagmamayabang ni Lu Xuanyu, masiglang hinahabol siya habang patuloy na nang aasar at tumatawa, bakit ka lang umiiwas at hindi umaatake? Ang espesyal na galaw mo na iyan, isang beses mo lang ba magagamit, Lu? Lumakas ang excitement ni Lu, pinatibay pa lalo ang kapangyarihan ng poison mist at mayabang na inihayag. Kung yan lang ang kaya mo, kung gayon, ang iyong kabataang katawan ay akin na. Marahas niyang kinontrol ang kanyang poison mist upang bumato kay Zawa na nakatayo sa ibaba. Sa sandaling ito, tumigil si Xiao Xuan sa pag-iwas at sa halip ay humataw ng isang malamig at matalim na saksak ng espada patungo sa poison chi, na nagdulot sa kanila na sumigaw sa gulat. Hindi makapaniwala si Lan Yu sa kanyang nakita, namutla ang kanyang mukha habang sumisigaw sa hindi paniniwala, ano ba ito? Si Xiao Xuan ay naglalakad lang sa gitna nito. Ang nakakalaso na usok ay nagkalat lang sa paanan ni Xiao Xuan na parang wala lang, parang madumi at malagkit na putik. Ang amoy ay napakabaho na ikinunot ni Xiao Xuan ang kanyang ilong. Talagang mabaho ang iyong poison mist, komento niya. Itinaas niya ang kanyang espada, sumulyap sa matandang geyser na si Lu Junyu at pagkatapos ay sumimangot ng walang pakialam, kung hindi lang ako nag-aalala na ang spiritual power ko ay makaakit ng atensyon ni Zhu Zhenjian, hindi ko man lang sasayangin ang isang segundo sa iyo. Bigyan natin siya ng dahilan na kayang lunukan. Dahil dito, mabilis na lumipad si Xiao Xuan sa likuran ni Lu Kuanyu na parang bugzo ng hangin, ang kanyang mukha ay bakal habang hawak ang kanyang espada sa leeg ng matandang lalaki. Ibinubunyag ko ang hatol, kung gayon mananatili ka sa sementeryo na ikaw mismo ang lumikha at tahimik na mamamatay. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mukha ni Lucy sa totoong takot, nanginginig siya at sumigaw, ano? Ngunit ang matalim na talam sa kamay ni Xiao Xuan ay mabilis at buong pagpapasya na gumalaw, naghiwalay ng ulo ni Lu Kunis mula sa kanyang katawan sa isang malinis na hiwa. Nang maalis si Lu Xuanyu, ang nagkalat na nakakalaso na usok ay naglaho at ang paligid ay bumalik sa makulay at sariwang estado, nababalutan ng sikat ng araw tulad ng dati. Sa kuweba kung saan nakatira si Wang Charui, nakita ang mga bahagi ng nagyayelong hangin sa paligid ng kanyang kapatid na dahan-daang nawawala ng kusa. Nagalak ang matandang geyser, umiiral na ito. Binuksan ng kapatid na Marshall ang kanyang mga mata, laming sa paligid, napagtanto na buhay pa siya at medyo tulala na sinabi, saan ako? Niyakap siya ng matandang geyser, nangingilid ang luha at emosyonal na sumigaw, sobrang ganda. Nagtitiwala na si Xiao Xuan ang tamang pinili mula sa simula, kamangha-mangha. Samantala, pabalik sa kagubatan, nakatayo si Xiao Xuan sa harap ng bangkay ni Luunis, pinapaypayan ang sarili ng kanyang pamaypay, ikiniling ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Shanzi at nakangiti, kaya, natupad ko na ang kondisyon na ipinangako ko. Paano naman si Jiu Shanzi? Hindi inakala ni Jiu Pan na kayang patayin ni Xiao Xuan ang matandang geyser na iyon. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha, naguguluhan siyang bamantong hininga, ginawa niya talaga. Sa pag-iisip nito, lumuhad siya, itinaas ang kanyang mga kamay, pinagsama ang mga ito at sinabi ng may malalim na pasasalamat, ipinahiganti ng Immortal Master ang aking mga magulang. Sa kabila ng anumang paghihirap, hindi mag-aatubili si Jiu Pan. Isinara ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay at prangkang iminungkahi, kung gayon, tawagin mo akong Shifu. Tumangala si Gui Pan, medyo nagulat at tulala, ikaw, gusto mo akong maging disipulo. Nakita ang kanyang nag-aatubiling saloobin, nagalit si Xiao Xuan, kung ayaw ni Gianzi, kung gayon. Pagkatapos ay kinuha ni Xiao Xuan ang isang abacus at mabilis na kinalkala ang mga gastos sa isang tusong boses, kung ayaw mo, kailangan nating ayusin ang utang na ito ng malinaw. Ang aking bayad sa pagpapakita, gastos sa nutrisyon, at pagkasira ng sandata, ito ay isang immortal grade weapon, napakamahal, alam mo. Nang marinig ito, nanghina ang mga limbs ni Guopan. Nagbigay siya ng isang mahinang, na tunog. Pagkatapos ng ilang pagkalkula, hinimas ni Xiao Xuan ang kanyang baba at tinapos ang halaga, kaya ang kabuuan ay. Hindi nang ahas si Jiu Pan na marinig ang halaga at mabilis na pinutol siya, sumasang-ayon ako. Sumulyap si Xiao Xuan kay Jiu Pan at mahinang sinabi, na parang hindi niya narinig ng malinaw.
Natakot si Gu Pan, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pinunasan ang luha gamit ang isang kamay at inabot ang isa pa upang pigilan siya. Huwag na kayong magsalita pa. Sumasang-ayon ako. Agad ko kayong kikilalanin bilang aking guro. Isang notification ng system ang lumitaw sa isip ni Xiao Xuan, binabati ang host sa matagumpay na pagtanggap ng isang disipulo. Natuklasan na ang disipulo ay may poison gate. Ang bilis ng paglinang ng poison arts ay 5 beses kaysa sa ordinaryong tao at makakatanggap ng doble na gantimpala. Makakatanggap ang host ng poison guedra. Ang bilis ng paglinang ng poison arts ay 100 beses kaysa sa ordinaryong tao. Sumulyap si Xiao Xuan sa babaeng katabi niya, nag-iisip, sa pagkakataong ito, ang mga nakakubli sa tabi ng lawa at ang mga mahusay sa poison arts ay natugunan na. Babalik ako at iawlat ang mga resulta. Kung hindi pa rin ito gumana, tamang oras na para ipatingin kay Jiu Pan ang taong nalasan. Talaga, mas madali pa rin kumuha ng disipulo na mahusay sa poison arts. Ibig kong sabihin, nang malaman niya, lumingon si Xiao Xuan kay Jiu Pan, ngumiti ng masama at sinabi, dahil ngayon ay mag-ama na tayo, mayroon akong matapang na ideya. Nang marinig niyang sabihin iyon, nanlaki ang mga mata ni Jiu Pan at sumigaw siya sa gulat, ha! Tuwang-tuwa si Xiao Xuan sa iniisip niya, ang pamamaraan ng Gu Poison na ito ay talagang angkop para sa pagsisiyasat ng sitwasyon ng kaaway at mayroon namang isang tao na ang lakas ay palaging nagpapangahas sa akin. Nagbago ang eksena sa isang tanawin ng gabi sa kagubatan. Nakasandal siya sa isang malaking puno, tahimik na nagpapahinga na nakapikit ang mga mata. Biglang, may bagay na nagdulot upang buksan niya ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw si Huayong sa kalangitan, binuksan ang ghost-killing array, naglabas ng maraming multo at nagsalita sa malinaw na boses, tingnan natin kung ano ang natuklasan ko rito. Hindi ba ito ang teritoryo ng dakilang Qin? Tumayo si Ye Fan at lumabas ang spiritually kay fire sa kanyang mga kamay, iniisip sa kanyang puso, Hoong, bakit biglang lumitaw ang lalaking ito rito? Pagkatapos ay mabilis na sumalakay si Yesen, nagpaputok ng fire chi patungo sa mga mabangis na multo upang sunugin ang mga ito. Matapos ang matinding laban, ang bilang ng mga multo ay hindi pa rin nawawala. Patuloy silang kumapit upang patayin si Yun, na nagpapainis sa kanya at bumubulong, punyeta. Kailan kaya matatapos ang mga ulo ng multo na ito? Biglang lumitaw si Huong sa likuran niya na nakangiti ng kakaiba. Mukhang tulog na ang iyong mga kasamahan, ha? Na nagpatalon at nagpatakot sa kanya, hayaan mong magkwentuhan tayo ng dahan-dahan, sabi ni Huong habang iwinawagayway ang kanyang kamay at marahas na inatake si Yaon ngunit mabilis na tumalon si Yan palayo, umiiwas at isang naguguluhang tanong ang lumitaw sa kanyang puso, ako ang pinupuntirya niya. Napakakakaiba, hindi ito nangyari sa aking nakaraang buhay. Bigla, aksidenteng nakita niya ang bundok ni Xiao Xuan na lumilipad sa kalangitan na puno ng bituin at bamulong, dragon. Nagkunot muli ang noo ni Yan sa pagkalito, nagtataka, sa aking alaala, walang Asher Dragon na lumitaw sa oras na ito, ha? Ngunit wala na siyang oras upang mag-isip ng labis dahil hinabol na siya ni Huong at ng mga multo, umuungol at nagbabanta, saan ka tatakas? Dali-dali si Yan na lumingon at lumipad palayo habang bumubulong at nag-iisip, una, maghanap ng lugar na walang makakakita sa akin. Naalala ni Yan si Xiao Xuan at patuloy na nagtanong ang kanyang puso, karamihan sa mga bagay sa buhay na ito ay parehas sa nakaraang buhay, maliban sa ilang malalaking pangyayari kung saan lumilitaw ang isang karakter na hindi kailanman umiral sa nakaraang buhay. Mabilis siyang umalis na parang putok ng baril, nakatikom ang mga labi. Isang malaking tanong ang nakabitin sa kanyang ulo, ito ba lahat ang ginagawa mo, Xiao Xuan? Kasabay nito, sa Asher Dragon, matapos masaksihan ang habulan at laban sa ibaba, hindi naman gaanong humanga si Jiu Pan sa mga kasanayan ni Yaon. Casual siyang nagkomento, Shifu, mukhang karaniwan lang si Yan, hindi ba? Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, hayaan mo na lang akong patayin siya. Bakit pa? Kailangang gawing malaking issue. Si Xiao Xuan ay hindi kailanman nanalo sa mahabang paliwanag, tumawa lang at sinabi, manood ka lang, makikita mo. Base sa nakita na ni Xiao Xuan, may kutob siya tungkol dito. Ang isang tao na maaaring makapasok sa dilaw na espasyo ng bakal ng walang anumang dating pagiging kilala, hindi sila maaaring basta-basta lang.
Sa ibaba, pumasok si Yaon sa nakakalito na maze ng kagubatan, hindi alam na inalis na ni Xiaoshuan ang armas nito. Bumulong siya ng may pagkalito, kakaiba, hindi ba dapat ang kagubatan na ito ay nababalutan ng wood spirit flower mist? Dapat ay puno ng ulap. Matapos ang mahabang pag-iisip at walang sagot, bumalik si Yifan sa lupa, lumapag sa kanyang mga paa, kahit ano pa man, kailangan kong gamitin ang galaw na iyon. Inilabas niya ang isang miniature na pigota, sumulyap sa likuran niya at bumulong, kailangan ko na lang i-activate ang barrier at gamitin ang aking heaven-grade treasure, ang boundless pigota, para ihiwalay ang espasyong ito mula sa labas ng mundo. Sapat na yan para hindi mapansin ng Vermilion Bird True Monarch. Makalipas ang ilang sandali, isang barrier na batay sa formation ang na-activate, na bumitag sa kanya at kay Huayong na mainit pa rin na humahabol sa loob. Sa puntong ito, napagtanto ni Huayong na nil-arrow siya. Direkta siyang pumasok sa isang patibong. Tumangala siya sa mahiwagang formation sa itaas, halos bumagsak ang kanyang panga. Isang mapanganib na kislap ang sumili sa mga mata ni Yaon habang sumusulyap kay Huyulong, tahimik na selyado ang kanyang kapalaran. Okay, sa ganitong paraan, walang makakakita sa ating maliit na laban. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinupuntirya mo. Huminto si Yaon, isang masamang ngisi ang namumuo sa kanyang mga labi, pagkatapos ay naging yelo ang kanyang boses, ngunit pagsisisihan mo ito. Nararamdaman ni Huong ang isang matinding pressure na bumabagsak sa kanya matapos ang deklarasyon ni Yos. Pagkatapos ay umalangaw ang isang malaking tunog habang ang kapangyarihan mula sa formation ay bumagsak na parang kidlat, na nagwasak sa ghost-killing formation ni Hayoongs. Siya mismo ay napadapa, nakasubsob sa lupa. Ang mga alon ng nakasisilaw na enerhiya ay patuloy na sumasabog sa paligid niya, nililipol ang lupa sa ilalim habang si Huong ay walang magawa para labanan, napilitang magnitngit ang mga ngipin at tanggapin ang pagbugbog. Di nagtagal, isang kulog na pagbagsak ang naghudyat ng katapusan ng buhay ng Ghost King. Ikiling niya ang kanyang ulo, nanlalaki ang mga mata at walang nakikita, patay na patay. Kasabay nito, sa Azure Dragon, bumulong si Jiu Pan nang hindi makapaniwala kay Xiaoshuan, na wala na ang koneksyon ko kay Huyulong. Hindi ko na nararamdaman ang kanyang lokasyon. Matapos magulat kay Xiaoshuan, nagulat si Jiu Pan sa pagtatasa ng sitwasyon sa kanyang isip, hindi ko nakita kung ano ang nangyari ngunit patay na ang goo insect sa loob ni Huong. Mukhang wala na rin si Huyulong. Mas mapanganib ang yaon na ito kaysa sa akala ko. Nakuha ang kumpirmasyon mula sa kanyang disipulo, nagkunot ang noo ni Xiaoshuan sa pag-iisip, bumubulong sa kanyang isip, inaasahan ko na. Itinatago pala ng lalaking ito ang kanyang mga trump card. Alam ni Xiaoshuan ang sapat upang makapagpas siya kaya nagbigay siya ng utos, fair na. Nagtanong si Jiu Pan ng may pagkalito, hindi natin siya papatayin. Ngumiti si Xiaoshuan ng isang mahiwagang ngiti at sumagot, ang pagpatay sa kanya ngayon ay walang magagawa. Narinig ito, nanlaki ang mga mata ni Jiwan sa hindi pagkaunawa. Masayang sumagot sa kanyang disipulo ngunit tahimik na pinag-iisipan ni Xiaoshuan ang sitwasyon, kailangan kong alamin kung ano ang ginagawa ng taong ito na nagkukubli sa paligid ng Xingyu. Nagpalit ng eksena sa itaas ng malawak na pakpak ng Vermilion Bird. Ang Vermilion Bird True Monarch na may magandang mukha ay nakarelax habang nakaupo ng casual. Ang Great Fortune War ngayong season ay medyo kapanapanabik, nalaala niya ang pangyayari sa Dragon Egg na naging dragon at ang pagkasira ng master-disciple relationship sa pagitan ni Lu Junyu at Jiu Pan. At pagkatapos ay bumulong siya habang iniisip na may interes, hindi lamang lumitaw ang mga divine beasts kundi narinig ko rin ang mga sekreto ng Luo Demon Sect. Naalala ni Vermilion Bird True Monarch ang misteryosong lalaki, si Xiaoshuan, na may madilim na mukha. Natutuwa at bumulong sa sarili, mukhang kasangkot si Xiaoshuan sa lahat ng pangyayaring ito. Habang pinapalaya ni Vermilion Bird True Monarch ang Divine Beast, ipinagpatuloy niya ang kanyang soliloquy, narinig ko ang 9 Revolution Venomous Demon Scripture. Mayroon ding Venomous Demon Immortal Monarch sa Immortal Court na nagil-inang ng pamamaraan ng paglinang na ito. Ang kanyang lakas pagkatapos ng siyam na revolusyon para maging isang immortal ay higit pa sa isang normal na human immortal. Ngunit naaalala ang proseso ng pagpatay ni Xiaoshuan kay Lu Shanyu, nakaramdam si Vermilion Bird True Monarch ng kaunting panghihinayang na may halong pagkalito. Nagtatanong sa sarili,
ang early stage ng spirit severing ni Xiao Xuan ay nagawang patayin si Luan Yu ng ligtas at walang insidente, tulad ng makamandag na ulap na bomb-alot sa aking paningin. Ano ba talaga ang nangyari sa loob? Medyo nag-aalala ako. Matapos sabihin iyon, naisip ni Vermilion Bird True Monarch ang pangyayari ng paglipol niyan sa Ghost King at sa kanyang puso, medyo tinataas niya ang tingin sa kanya. At nariyan si Yon. Dati, palagi ko siyang nakikita na normal lang kumilos. Hindi ko inasahan na makakapatay siya kay Wai Long. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng pangyayari, partikular na pinuntirya ni Vermilion Bird True Monarch sina Xiao Xuan at Yan. Nasiyahan siya at nagplano, baka may rekomenda ko ang dalawang ito sa Immortal Court. Siyempre, mas mainam kung sabay ko silang gagamitin. Malapit sa garrison ng Great Qin Dynasty, lumingon si Xiao Xuan kay Jiupan at sinabi, sige, pansamantala tayong maghihiwalay. Kung magkita tayo sa Dragon Ascension Realm mamaya, kanya-kanya na. Pagkatapos nating umalis sa Dragon Ascension Realm na ito, babawi tayo para sa Master-Disciple Ceremony. Matapos magsalita, nagpaalam si Xiao Xuan. Sa likuran niya, yumuko si Jiupon habang nakakuyom ang kanyang kamao upang sumagot, opo, Shifu. Makalipas ang isang sandali, pagpasok ni Xiao Xuan sa lugar kung saan itinayo ang mga tolda, magalang siyang binati ni Xingga. Nag-uulat kay Shifu, sa panahon ng iyong pagkawala, sinunod namin ang iyong mga tagubilin at binabantayan ang lugar na ito. Pagkatapos nito, si Ying Shengyu, na may maliwanag ng ngiti, ay naglabas ng ilang kumikinang na token badges, masayang nag-uulat ng kanilang mga tagumpay, ngunit marami pa ring tao ang nagkakamali dito kaya madali namin silang pinagkakaikutan. Ito ang mga badge na sinamsam namin. Sa pagsasabi nito, isang nag-iisip si Ying Shengyu, Shifu, sa dami ng tokens na nakolekta namin, tiyak na magugulat siya, hindi ba? Sinusubukan pa rin ni Ying Shengyu na pahangin si Xiao Xuan ngunit bigla, binigyan niya ito ng 4 na storage rings, nakangisi at sinabing, may nakita akong ilang bagay sa daan. Akala ko, sapat na ito para ibalik. Napakababang loob na pagyayabang. Si Ying Shengyu, Lai Jianfang, at Chong Yilingda ay tiningnan ng mga ari-arian at nanlaki lang ang kanilang mga panga. Nanginginig ang boses nila, ito. Lahat ba ito ay command tokens? Para itong isang malaking bundok. Iniwan ang mga tulala na tagahanga, naglakad si Xiao Xuan patungo sa isang tolda, casual na sinasabi, ayos, matatapos na ang qualifier sa loob ng ilang araw. Magpahinga tayo, maglakbay at tapusin ang paligsahan na ito. Maaaring maglaban tayo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga braso ng mataas at umungol, pagod na pagod ako. Kailangan kong matulog ng husto. Ang mga sumunod na araw ay sobrang chill para sa grupo ni Xiao Xuan habang nangongolekta sila ng mga token. Ang kanyang pilosopiya, kung aksidenteng makasalubong namin ang mga kalaban, mas mainam na pagnakawan sila. Madali lang. Isang araw, si Xiao Xuan ay namumuno sa grupo, mukhang marilag habang nilalaro ang mga Earth and Metal Spiritual Power Artifacts. Naisip niya, sa wakas, nakakita ako ng isang secret realm na may ganoong siksik na 5 elements power. Hindi ko ito pwedeng palampasin, hindi pwede. Minsan, magpapahinga lang si Xiao Xuan sa isang bangin, bumubulong sa sarili, may natitira pang oras. Perpekto para sa pagpino ng ilang 5 elements power. Lumipas ang oras at bigla, 10 araw na ang lumipas. Nakaupo si Xiao Xuan nang nakakross ang mga binti, naglalabas ng gintong chi. Masayang nag-iisip, matapos linangin ang 5 elements power, ang aking yin-yang 5 elements body tempering art ay nasa great perfection na. Ang paggamit ng mga galaw ng espada ngayon ay nararamdaman na hindi bababa sa 5 beses na mas malakas. Si Bo Xiao Xuan ay puno ng kumpiyansa, nag-iisip, lumabas na ang iba't ibang landas ng paglinang ay talagang maaaring magkumpleto sa isa't isa. Mayroon akong 4 na landas sa ilalim ng aking belt, na nagpapalakas sa akin ng 10 beses kaysa sa isang ordinaryong one-trick pony. Kahit isang core formation initial stage cultivator, makakalaban ako ng may kumpiyansa. Sa tingin ko, oras na para lumipat sa susunod na round. Nagbago ang eksena sa labas ng Longtang Realm ng Elian Upper Kingdom. Ang mga nakaligtas sa 10 araw na free-for-all ay bumalik at nagtipon sa isang malaking arena, nakaharap kay Zhou Xinjun, kung saan kasama ang grupo ni Xiao Xuan at ilang iba pang grupo ng Upper Kingdoms.
Kinilatis ng mga exam proctor ang dalawang natitirang koponan, malakas na inihayag. Mukhang matapos ang unang qualifying round, ang koponan lamang ng Asher Finch Upper Kingdom at ang koponan ng Great Shin Dynasty mula sa Lion Upper Kingdom ang natitira. Ngumiti siya ng malapad, itinuturo ang daliri sa kalangitan at masiglang idineklara, ang ikalawang round ay sa pagitan ng Asher Finch Upper Kingdom at ng Longyan Upper Kingdom upang magpasya ng nagwagi sa National Lock War na ito. Biglang, 4 na tao ang lumapit, sinasabat ang proctor. Teka, sabi ng isa sa kanila. Kami ay ipinadala sa utos ng Lion Emperor. Nagtinginan ang lahat na parang drama. Magalang na ikinuyong ni Xiaohong ang kanyang mga kamay kay Zhou Quanzhen, nag-uulat kay Xin Jun. Inutusan ako ng Lion Emperor na ipahayag na ang Lion Upper Kingdom ay isinusuko ang kanilang karapatan na lumahok sa National Lock War na ito. Sa likuran niya ay 3 matatanda ng pamilya Hu na mukhang seryoso. Ang mga salita ni Xiaohong ay nagdulot kina Zhou Qizhinjun, Xiao Xuan at ang pinuno ng Asher Finch Upper Kingdom na sabay-sabay sumigaw sa gulat, ano? Isuko, hinimas ni Chamling Dao Ren ang kanyang kalbo na ulo na mukhang masungit, ha? Anong nangyayari? Si Ying Shengyu sa likuran niya ay nakatitig ng nanlalaki ang mga mata, speechless. Sumigaw si Zhou Kanjun sa gulat bago nagtanong upang kumpirmahin, totoo ba ito? Naglabas si Xiaohong ng isang imperial decree at ibinigay ito kay Zhou Quanjun, kinukumpirma, lubos. Ito ang dekreto ng emperador. Habang inaabot ni Zhou Zanjun ang dekreto, nagtaka siya sa loob, ano ang balak ng Longyan Emperor? Naalala ni Zhou Zinjun si Jing Shu na personal na nakipagkita sa emperador, humihingi ng pabor na ito at pagkatapos ay bamulong sa sarili. Siya ang nakiusap sa emperador ng Immortal Court na i-host ang National Lock War sa Longyan Upper Kingdom. Ngayon siya ang nagsasabing gusto niyang sumuko. Binuksan ni Zhou Kanjun ang dekreto upang basahin ngunit ang kanyang isip ay gumagala pa rin, ang taong ito ay tiyak na may masamang balak. Matapos basahin, inihagis niya ang dekreto sa isang portal, ipinapadala ito pabalik sa emperador. Nagpa siya na huwag nang abalahin ito, sige, gusto lang ng emperador na ayusin ko ang National Lock War. Kung ayos na ang lahat, kung ano man ang gawin ng mga taong ito mamaya ay hindi na ang aking negosyo. Matapos mag-isip, inihayag ni Zhou Quanjun ang mga resulta ng paligsahan, sa kasong iyon, ang nagwagi sa National Lock War na ito ay ang Asher Finch Upper Kingdom. Agad akong babalik at iawlat ang mga resulta sa emperador. Pagkatapos noon, lumingon siya upang umalis, handa nang sumakay sa kanyang Divine Beast ngunit ang 3 matatandang geyser mula sa Xiao family ay nagsalita, Zinjun, pakiusap, hintay. Sumigaw ang ikatlong elder, mabilis na sumingit ang pangalawang elder, maaari ba kaming maglakas loob na magtanong? Nagkunot ang noo ng ika-6 na elder, ang kanyang mukha ay masama habang ipinagpatuloy ang mga salita ng nakaraang elder, dahil natapos na ang National Lock War. Nangangahulugan ba iyon na tapos na rin ang pagbabawal sa mga bansa na maglunsad ng digmaan sa panahon ng National Lock War? Diretsyong sinabi ni Zhou Qizhinjun ang kanyang hangarin na hindi makialam, ako ay responsable lamang sa pagtiyak na ang National Lock War ay magpapatuloy ng maayos. Tapos na ang National Lock War kaya ang ibang bagay ay lampas na sa aking jurisdiction. Narinig ito. Ibinaling ng ika-6 na elder ang kanyang masamang tingin sa grupo ng Asher Finch Upper Kingdom pagkatapos ay ngumiti ng masama, binibigyang diin ang bawat salita, kung ganoon. Inilabas niya ang isang token na may salitang, Long, dito, buong pagmamalaki na nagpatuloy, narito ako sa ilalim ng utos ng Lion Upper Kingdom Emperor partikular upang kunin ang buhay ng mga bayani ng Asher Finch Upper Kingdom. Habang tinatapos niya ang pagsasalita, isang malaking guardian formation ang lumitaw, na nilamon ang buong plaza. Ang sumisigaw na chi mula sa nag-a-activate na formation ay umikot sa itaas, na nagdulot sa isang tao na sumigaw sa gulat, ito. Ito ang, nakita ang National Lock na nagiging isang nagliliyab na Fire Dragon illusion, ang mga disipulo ng Asher Finch Upper Kingdom ay natakot nang malaman na ito ang National Guardian Formation ng Lion Upper Kingdom, ang Lion Slaughter Array. Sa panig na ito, iwinagayway ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, inactivate ang isang barrier upang protektahan ang kanyang mga tao habang nagdududa na sinusuri ang sitwasyon. Ang Longyan Emperor na ito ay hindi lamang nilalayo na patayin ang mga tao ng Asher Finch Upper Kingdom kundi pati na rin tayo. Matapos mapagtanto ang masamang intensyon ni Jin Shu,
Nagkunot ang noo ni Xiao Xuan at bumantong hininga. Ang Longyan Emperor ay tunay na isang master strategist. Sumulyap siya sa mga natatakot na mukha ng grupo ng Azure Finch Upper Kingdom, sa loob ay gumagawa ng paghahambing ng kanilang mga kakayahan. Ang mga makakalahok sa National Lop War ay ang mga elite ng Azure Finch Upper Kingdom at ang Azure Finch Upper Kingdom ay kamakailan lang na-promote kaya ang kanilang pundasyon ay hindi makukumpara sa Lion Upper Kingdom. Ang pagpatay sa grupong ito ay malamang na maghudyat ng katapusan ng hinaharap ng Azure Finch Upper Kingdom. Si 6th Elder Zhu Jia ay mahigpit na humawak sa command token na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, buong pagmamalaki at idineklara, kaya, kinikilala mo ang Dragon Flame Slaughter Formation, ha? Sa tingin ko, handa na kayong lahat na mamatay. Pagkatapos, ang tatlong matatandang geyser ay tumawa ng parang hyena, haha. Si Xiaohong lang ang nanatiling seryoso at malungkot ang mukha, hindi sumama sa tawa. Noon, binuksan ng Fire Dragon Phantom ang kanyang bibig at umungol, nagbubuga ng mga bola ng nagliliyab na apoy, naglalabas ng isang seryosong nakakaakit na aura. Ang mga disipulo ng Qing Qi Upper Kingdom ay natatakot, nagtatanong sa isa't isa, ano ang gagawin natin? Narinig ko na kahit ang mga powerhouse ng Integrated Body Stage ay nahihirapan na pigilan ang Dragon Flame Slaughter Formation na ito. Talaga bang mamamatay tayo rito? Bigla, isang figure ang nagpakita sa manipis na hangin, ng aasar, o talaga, Xiaohong. Ano pa ang hinihintay mo? Ang taong ito ay walang iba kundi si Sima Ren, ang emperador ng Qing Qi Upper Kingdom. May bamulong nang makita siyang lumitaw, Yu. Si Yorying Yu ay nakilala rin siya, bumubulong ng hindi makapaniwala, siya pala ang emperador ng Qing Upper Kingdom, si Ren. Ang boses ng Qing Qi Emperor ay umalangaw, nagmamadali, bilasan mo at kumilos. Bigla, kumislap ang mga mata ni Zhu Hong. Itinaas niya ang kanyang espada ng mataas. Itinutok ito diretso kay 6th Elder Zhu Jia na walang inaasahan. Isang malaswang berdeng liwanag ng espada ang humataw kay 6th Elder, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nahulog ang command token na hawak niya. Matapos tugunan si 6th Elder, sumagot si Xiaohong kay Simmer, bakit nagmamadali? Ipinangako ko sa iyo na kukontrolan ko ang Dragon Flame Slaughter Formation at gagawin ko. Lumingon sina 2nd Elder at 3rd Elder, nakilala kung sino ang pumatay kay 6th Elder. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot, itinuturo ang pinuno ng angkan ng Zhu, sumisigaw, si Xu Hong. Nabaliw ka na. Ang pagtataksil ni Xiaohong ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Sina Xiao Xuan, Yan, Yingjing Yu, Lai Jianfang, maging si Chong Iling Dain ay nakakunot ang noo sa pagkalito. Ang mga tao ng Qing Qi Upper Kingdom naman ay ngumingiti ng parang Cheshire Cats, masaya sa panig ni Xiaohong. Inabot niya at hinawakan si 2nd Elder sa lalamunan, inangat siya, na nagpasinghap sa matandang lalaki. Pagkatapos ay tumawa si Xiaohong, kinukumpirma, haha, tama ka, tinitigan niya ang command token na nagliliwanag habang lumulutang sa malapit. Madilim ang mukha ni Xiaohong ngunit puno ng walang hanggang kalungkutan, umamin, nabaliw na ako. Mga alaala ng isang malungkot at maulan na araw ang bumalot sa isip ni Zhu Hong, na nagpaalala sa kanya ng may kapetan, ikinukwento, mula nang kinuha ko ang pamamahala bilang pinuno ng angkan, iniwan ang pamilya, ginawa ninyo ang lahat para pahiniin ang aking awtoridad habang ako at ang aking asawa ay nag-iisa. Dinala ninyo ang aking panganay na anak na babae sa hangganan at inabandona siya doon. Sa mga alaala ni Xiaohong, nakaluhod siya sa tabi ng libingan ng kanyang asawa, umiiyak na may blangkong mukha ng isang maliit na batang babae sa likuran niya. Umalangaw-ngaw muli ang kanyang boses, puno ng hinanakit at listahan ng mga akusasyon, nang magbuntis muli ang asawa ko, narinig ninyo na ang fetus sa kanyang sinapupunan ay nagising sa isang espesyal na konstitusyon kaya nilason ninyo ang prenatal medicine na iniinom niya araw-araw, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay sa panganganak. At ang mas masahol pa, pininsala ninyo ang katawan ng aking pangalawang anak na babae at ang kanyang emosyon, na halos hindi na siya mukhang isang nabubuhay na tao. Matapos denunsyahan ng mga miyembro ng pamilya Zhu, hinawakan ni Xiaohong ang command token, tumatawa na parang baliw. Ha! Tumawa siya habang 2 linya ng malungkot na luha ang damaloy sa kanyang mukha, kasama ang isang mapait na kumpirmasyon, matagal ko nang gustong
Mabaliw. Kinuyam ni Xiaohong ang command token sa kanyang kamay, inactivate ang fire energy habang sinasabi ng may masamang ngiti, kayong mga walang puso na bastardo ng nangungunang pamilya ay dapat lahat mamatay kasama ng kasuklam-suklam na kaharian na ito. Matapos ang deklarasyon na iyon, binuksan ng Fire Dragon Phantom ang kanyang bibig at nagbuga ng isang nagliliyab na guhit ng apoy na parang isang lumilipad na pana. Lumipad ito patungo sa maunlad na Imperial Capital na may nakakatakot na kapangyarihan. Ilang disipulo ang nanood sa trajectory ng guhit ng apoy, pinagpapawisan, sumisigaw, patungo iyan sa Imperial Palace. Hawak pa rin ni Xiaohong ang lalamunan ni Second Elder at sinimulan niyang pisilin ito ng mas mahigpit. Matapos mahirapan ng ilang sandali, dahan-daang bumagsak ang mga braso ni Second Elder. Si Third Elder, nakaupo na nakayuko sa lupa, nasaksihan ang eksena at sumigaw sa takot. Sobra siyang pinagpapawisan, hinihila ang kanyang nanginginig na katawan paatras ngunit sinubukan pa ring itigas ang kanyang daliri patungo sa pinuno ng angkan ng Zhu, inaakusahan, taksil na Xiaohong. Nakikipagsabuatan ka na ngayon sa kalaban. Ito ay isang malaking krimen. Ang buong angkan mo ay lilipulin. Lahat ay ipapatay. Mukhang nawala ng kontrol si Xiaohong, inihagis ang bangkay ni Second Elder sa ere habang tumatawa ng baliw, hinahamon ang aso na emperador. Kung nabuhay pa siya para hingin ang paglipol ng aking angkan, kailangan ko siyang pasalamatan sa paglilinis ng bahay para sa akin. Oh, sayang, malamang patay na siya. Ang mga salita ni Zhu Hong ay umalingaw sa hangin, lumilipad kasama ang guhit ng apoy patungo sa harap ng Longyan Hall ng Imperial Palace, bumagsak. Ang mga tao sa ibaba ay nataranta at tumakas, sumisigaw, takbo. Tulong. Sa sandaling ito, isang pagdagsa ng Asher Aura ang lumipad palabas mula sa loob ng palasyo, nilalabanan ang intersection ng dalawang aura na lumikha ng isang nakakabingi na pagsabog kasama ang galit na sigaw ng Lion Emperor, Xiaohong. Talagang sobra ka na. Ang Asher Aura ay nagtipon sa isang dambuhalang braso, umabot upang sunggaban ang Fire Dragon Phantom na lumilipad sa kalangitan. Sa Thunder Arena sa labas ng Longtang, may umuugong na tunog mula sa ilalim ng lupa at ang ibabaw ng Thunder Arena ay tila na punit, lumitaw na nababalutan ng mga bitik, na nagdulot sa ilang disipulo na magpanik at sumigaw, ano ang nangyayari? Bakit may bitik sa ilalim? Pinanatili pa rin ni Xiaoshuan ang kanyang kalmado, tanging bahagyang nakakunot ang noo, bumubulong, ang natitirang kapangyarihan ay talagang kahanga-hanga. Nakita ang isang figure na lumilipad mula sa ilalim ng Longyan Imperial Palace na nagpapakita ng kanyang aura, bahagyang ngumiti si Xiaoshuan, tahimik na nagtatapos sa kanyang puso. Ang Longyan Emperor na ito ay tahimik sa lahat ng oras, pinapayagan ang Qingqi Upper Kingdom na magpapatay. Maaari kaya na siya ay umakyat na sa isang tunay na immortal. Si Xiaoshuan ay naglalagay ng tandang pananong sa kanyang ulo habang nakatitig sa makapangyarihang aura na inilabas ni Jin Shu. Sumugod ang matandang geyser, ang mukha ay mas madilim kaysa sa isang ulap na may kulog, ang mga mata ay nagniningas ng pulang-pula na lingki. Samantala, sa kabilang panig, si Xiaohong, habang minamanipula ang kanyang lingchi upang palakasin ang kapangyarihan ng killing formation, ay bumulong, Jinishu, ikaw na kasuklam-suklam na walang hiya na matandang umakyat, ano ngayon kung itinatago mo ang iyong lakas? Naging malungkot ang mukha ni Xiaohong, isang mapanganib na ngiti ang kumalat dito. Mahigpit niyang hinawakan ang command token, determinadong ayusin ang score kay Jin Shu ngayon. Ihihila kita pababa kasama ang buong bansang ito. Makalipas ang isang sandali, naglabas ito ng nakakabulag na liwanag. Ang kapangyarihan ay nagbago sa isang meteor ng purong enerhiya na umakyat ng diretso sa kalangitan patungo sa Fire Dragon Phantom na nakikipaglaban sa Qihan. Ang pagsabog ay nagpatunog sa Fire Dragon Phantom sa sakit, ang mga mata nito ay nagpakita ng labis na sakit at galit. Ang Qihan, hindi makatiis sa pakikipaglaban ng Fire Dragon, ay nagsimulang magbitak at mabasag. Binuksan ng Fire Dragon Phantom ang kanyang bibig at umungol patungo kay Jin Shu. Sa puntong ito, ang matandang lalaki ay nakatayo sa loob ng isang protection na Chi Sphere, walang magawa na nanunood sa Fire Dragon na lumaban. Pagkatapos, ang Fire Dragon Phantom na naglalabas ng galit na enerhiya ay gracefully na umikot sa hangin, bumaba at umungol habang ang isang pinipigilan na Jin Shu ay nakita. Ngumisi si Maren na may sandata sa kamay, handa na kumilos,
at sumigaw, "Jinchu, naisip mo ba na darating ang araw na ito?" Ipiningkit niya ang kanyang paa, inilabas ang kanyang sariling aura at lumipad sa kalangitan, idinagdag na may mayabang na ngiti, "Mapanood mo lang ng walang magawa habang nahuhulog ang Lion Empire sa aking mga kamay." Matapos umalis si Siren, napansin ng mga disipulo ang mga bitik na lumitaw sa lupa at kakaibang Asher streams of energy na umiikot sa paligid. Naguguluhan silang sumigaw, "Ano yan? Bakit may magulong linki dito?" Inabot ni Xiaoshuan ang kamay, naramdaman ang pabago-bagong enerhiya na lumilipad sa paligid at nag-isip sa loob, dalawang top-tier powerhouses ang nandito at halos sinipsip na nila ang lahat ng kalapit na lingqi. Ang lingki dito ay nagsisimulang maging hindi balanse at magulo. Sumulyap si Xiaoshuan sa paligid, mabilis ang kanyang isip, ang Royal Arena na ito ay espesyal na pinatibay ng isang mage na may formation mastery. Sa pinakamababa, makakayanan nito ang isang full force attack mula sa isang peak spirit severing expert sa loob ng isang national war. Ang paglitaw ng dalawang powerhouse sa antas na ito ay ganap na hindi inaasahan. Sa itaas, itinutok ni Simmeren ang kanyang sandata kay Jishu, sumusugod patungo sa kanya na may nagwawagi na deklarasyon, "Jishu, magpahinga ka na ng payapa. Aalagaan kong mabuti ang iyong Lion Empire para sa iyo." Si Jinshu, hindi nagulat, ay naglagay ng isang uri ng pildor sa kanyang bibig at sumagot ng may mahinang ngiti, medyo hindi nga inaasahan, ngunit sa kabutihang palad, matanda. Huminto siya, dinurog ang pildores gamit ang kanyang ngipin, isang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata, at tinapos ang kanyang pangungusap, "Handa na ako." Nanlaki ang mga mata ni Gies at naging puti. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa halatang sakit at naglabas ng isang nakakakilabot na sigaw. Isang pagdagsa ng enerhiya na parang kuryente ang sumabog mula sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, dalawang sungay ang tumubo mula sa kanyang ulo at ang kanyang mga braso ay nababalutan ng matatalas at matitigas na kaliskis na parang kaliskis ng dragon. Ang enerhiya na nagmumula sa kanya ay lumakas, lumawak sa isang nakakatakot na antas, na nagpaliit sa lahat ng iba pa. Ang umiikot na fire dragon ay nagdulot kay Simmer na magtaas ng kamay upang takpan ang kanyang mukha. Ang Fire Dragon Phantom, labis na nabibigatan ng enerhiya na iyon, ay nanghina at nagsimulang matuno na parang mga ripples sa tubig. Narinig ni Xiaohong ang isang mahinang kaluskos at tumingin sa ibaba upang makita ang isang bitik na lumitaw sa command token sa kanyang kamay. Sumigaw siya sa loob ng may alarma, nabibitak ang formation token. Ang grupo ni Xiaos ay nakatayo ng tulala, nakahinga ng malalim at nanunood. Si Lei Jianfang ay nakatingin sa itaas ng hindi makapaniwala, sumisigaw sa gulat, "Naku po! Ano iyan?" Ang Asher Dragon, Divine Beast sa katawan ni Xiaoshuan ay tahimik na nagsalita sa kanya, nararamdaman ang aura ng Dragon Race Bloodline. Bahagyang nagkunot ang noo ni Xiaoshuan sa pag-iisip, "Sa tingin ko, nararamdaman ko rin ito. Dahil ba sa Dragon Race Bloodline kaya nagre-respond ang system?" Pinanood ni Xiaoshuan ang Fire Dragon Phantom na pinipigilan at natunaw na parang alon ng asul na apoy ni Jiho sa itaas at patuloy na nag-isip ng may pagkalito, ano ang nangyari? Bakit biglang may ganitong malakas na Dragon Race Bloodline na nagmumula sa emperador na iyon? Si Yan, na walang pinapakitang sorpresa o pagkabigla, ay nakatayo na nakakross ang mga braso, naaalala ang mga pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya, kung tama ang pagkakaalala ko, nanalo si Jinshu sa labanan na ito sa huli. Upang mapunan ang kanyang Dragon God Bloodline, tila nilipol niya ang isang maliit na sekta. Sa pag-iisip nito, sumulyap siya kay Xiaoshuan at biglang napagtanto, sumigaw sa loob, "Ang Hongmang sect niya kaya?" Hindi nakakagulat na hindi ko siya narinig dati. Dahil namatay siya bago pa man siya lumaki. Kasabay nito, nahihirapan si Simmeren na harapin ang nakakatakot na fire energy na inilalabas ni Jinshu. Nagngit-ngit siya ng ngipin at sinumpa sa loob, "Punyeta. Ang apoy na ito ay kayang sunugin ng aking Linky Shield. Narinig ko na ang royal family ng Lion ay mayroong dugo ng isang sinaunang Divine Dragon sa mahabang panahon. Nakita siyang ganito ngayon, ang Divine Dragon Bloodline na iyon ay dapat na na-activate." Ngunit sa susunod na segundo, nanunuya si Simmer at hinamon sa loob, "Kaya ano kung ito ang dugo ng isang sinaunang Divine Dragon? Maraming taon mo nang itinatago, hindi nangangahas na magpakita.
Nakikita ko na ang iyong Divine Dragon Bloodline ay wala ng iba kundi ito. Habang iniisip niya ito, itinuro ni Simaren ang kanyang daliri at ipinatawag ang isang Dharma artifact na kahawig ng salamin ngunit naglalaman ng magulong pulang enerhiya sa loob. Ang mga mata ni Xiao Xuan ay nagniningas ng spiritual light at sa isang kaway ng kanyang kamay, inalis niya ang nakatagong aura sa harap niya. Pagkatapos, kinuyam ng matandang geyser ang kanyang kamao, dumilim ang kanyang mukha sa galit na galit na galit, bumubulong na parang gusto niyang lamunin ang kanyang kaaway ng buo. Noon, ang Dharma artifact ni Simaren ay lumipad sa kalangitan, lumilipad sa likuran ni Xiao. Agad itong nagbago sa isang grotesque mass ng gumagapang na enerhiya na may maraming matatalas na kamay na may kuko na umabot upang sunggaban ang mga limbs at katawan ni Xiao, na nagdulot sa matandang lalaki na sumigaw sa alarma, ano ba ito? Ang umuugong na boses ni Simaren ay umalangaw-ngaw, sumasagot sa kanyang tanong, ito ang suppression artifact na ipinagkaloob sa akin ng emperador ng Immortal Court. Maging mabuting bata at tanggapin ang iyong mga gapos, Xiaoshu. Ang Longyan Emperor na sumusubok na kumawala ng marahas, si Xiaoshu ay umungol, alam mo lang sundin ang Immortal Court. Ikaw na aso, ipinanganak ka para maging alipin. Hindi ka makakawala. Sumulyap si Xiao sa mga tao sa ibaba, ang kanyang saloobin ay puno ng hinanakit. Ang matandang lalaki ay bumubulong ng ayaw. Simaren, sumulyap sa itaas, tumawa ng mayabang, tiwala na ipinahayag, pusta ako na hindi na magtatagal ang iyong katawan ng Dragon God. Kumain ka ng Devouring Origin Pill na ginagamit ng Yao race para linangin ang mga bloodline, hindi ba? Lumitaw si Simaren na may kaalaman, nag-aanalisa, nagpapaliwanag, ang mga demonic beast ay lalamunan ang kanilang kapwa para linangin ang kanilang bloodline. Ang Devouring Origin Pill ay nagpapahintulot sa kanila na mas mabilis na maabsorb ang lakas ng magkakaugnay na bloodline. Bagaman ang mga tao na may Yao bloodlines ay maaari ring gumamit ng pamamaraang ito, sa huli ay hindi sila tulad ng Yao race na ganap na ginagawang sarili nilang kapangyarihan ang bloodline. Pansamantala lang nilang mapagnanakawan ang bloodline power ng iba para madagdagan ang kanilang lakas. Tiningnan ni Simaren ang mga napipigilan sa itaas, tuwang-tuwa na tumatawa, tinapos ang pahayag, ang kapangyarihang ito, hindi mo kayang panatilihin ng matagal, hindi ba? Ngunit hindi naman nag-aalala si Xiaoshu, kahit kalmado niyang ngumisi bilang kumpirmasyon, Simmer, hindi ka nagkakamali. Kasabay nito, lihim niyang binuksan ang isang channel ng aura sa tabi niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang naiinis na tono, kung hindi lang inutil si Zuja, matagal ko nang hiniram ang kapangyarihan ng Phoenix Clan mula kay Zuan at natapos ang aking bloodline evolution, na naging isang tunay na Divine Dragon Physique. Habang nagsasalita si Xiao, bigla niyang itinulak ang kanyang braso sa channel na kakabukas pa lang niya. Sa kabilang panig ng channel, isang dambuhalang braso na nababalutan ng dragon scales ang umabot patungo sa Imperial Palace kung saan nakatayo si Gyuan, handa na siyang dakpin. Dali-dali namang lumingon at tumakbo ang dalawang babaeng tagapaglingkod habang ang prinsesa ay blanko na tinaas ang kanyang ulo, lubos na nabigla, sumisigaw, ano ba ito? Huwag kang lumapit dito. Nahawakan ng braso ni Xiao si Jiyilan, sumigaw siya sa takot, huwag kang tumakbo. Iligtas mo ako. Ako, ang prinsesa na ito ay nag-uutos sa iyo na bumalik at iligtas ako. Nasaksihan ni Simaran ang eksenang ito, walang bakas ng moralidad, nanlalamig at pinagpapawisan, bamulong, hindi maganda. Hindi man lang sisantuhan ng matandang halimaw na ito ang sarili niyang anak. Sinusubukan niyang lunukan ang bloodline power sa loob niya. Si Giyilan ay dinala sa harap ni Xiao Xuan, lubos na natakot. Nanginginig ang kanyang boses, nanginginig na sinasabi, Ama, Emperador, ako si Yilan. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba ako mahal ng sobra? Ngunit hindi nagpakita si Xiao Xuan ng anumang bakas ng pagiging ama. Ibinaba niya ang kanyang matatalas na kuko sa pisngi ni Giyelans, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa takot, huwag. Huwag. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Xiao, nagbibigay katiyakan, huwag kang matakot, mahal kong anak. Pagkatapos, hindi nag-atubili ang matandang lalaki at pinisil ang katawan ni Julian, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Nakatanggap ng blood essence mula kay Jillian na unti-unting lumipat sa kanyang katawan, tumawa ng malakas si Xiao, bumubulong,
ang pagkamatay para sa akin ay karangalan din ng isang anak na tulad mo. Sinabing narinig ang matandang lalaki, kumislap ang mga mata nito ng kalupitan at ambisyon, kasama nito ang malamig na pagpapahayag ng dugo, gusto kong pag-isahin ang Immortal Court. Ang Holy Nation ay ang karakter ni Wendeng Xian. Lahat ay dapat magbigay daan para sa akin. Lubos na nagalit si Simmeren sa mga ginawa ng matandang lalaki, dumilim ang kanyang mukha at galit na pinuna, hindi nakakagulat na ipinadala ako ng emperador dito upang pahiniin ang iyong lakas. Ikaw na matandang halimaw ay baliw na baliw kaya nawalan ka na ng lahat ng bakas ng pagiging tao. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang kapangyarihan na umaatake kay Xiao Shu. Si Xiao Xuan ay nakatago sa halo-halong aura ng Suppression Dharma Artifact habang niluluwagan ang kanyang kamay, inihuhulog ang bangkay ni Julian habang tumatawa ng malakas, mapagmataas, kung ito lamang ang kaya mo, kung gayon, lahat ng naruroon ngayon ay mamamatay. Di nagtagal, kumawala si Xiao Xuan mula sa magulong aura na nakabalot sa kanyang katawan at sumugod palabas. Itinutok ng matandang lalaki ang kanyang kamay pasulong, handa ng sunggaban si Simmeren habang nakangiti ng kakilakilabot, nagtanong, haha, Simmeren, nang ahas kang labanan ng aking Longyan Upper Kingdom, naisip mo ba ang iyong katapusan ngayon? Nang mahawakan ng buo ng kamay ni Xiao Shu, natarante si Simmeren, bumubulong, hindi maganda. Bigla, ang mga kaliskis ng dragon sa braso ni Xiao ay bumulwak ng magkasalungat na aura na parang sumasabog na kanyan. Ang sakit na naramdaman mula rito ay nagpatunganga kay Zio at nagpabuka ng kanyang bibig na sumisigaw ng ligaw. Sa likuran, ang mga kakaibang braso mula sa Immortal Court Dharma Artifact ay nahabol muli, hinawakan ng mga balikat ng matandang lalaki, kinokontrol. Sinasamantala ang kaguluhan na ito, tumakas si Simmeren mula sa pagkakahawak ni Xiao, mabilis na lumayo. Si Xiao Xuan na matamang nakapanood sa labanan ay hindi mapigilan na magtanong sa kanyang isip, nagbabago ang realm ni Xiao Xuan. Sa itaas, tinitigan ni Gio ang kanyang kamay, tila nauunawaan na niya ang problema. Nagngingit-ngit siya ng ngipin, bumubulong ng madilim, ang dugo ni Gions ay lumalaban sa akin. Mukhang ang pag-asa lamang sa Soul Devouring Pill ay hindi pa sapat. Kailangan ko pa rin ang Phoenix Bloodline upang ganap na makapagsama ang bagong kapangyarihan na ito. Pagkatapos, ibinuka ni Gio ang kanyang mga braso, isinasaayos ang kanyang panloob na enerhiya upang ayusin ang kanyang katawan, inilalabas ang magkasalungat na dugo. Itinapon niya ang kanyang ulo at umungol, halos nanginginig sa pag-asa, aking anak na si Yuan, bakit wala pa siya rito? Agad itong nagpatunog sa mga sense ng panganib ni Xiao. Agad siyang napatalon sa loob, sumisigaw, punyeta. Si Shi ay nasa panganib. Nakita si Xiao Xuan na biglang umalis, tinawag siya ni Ying Shengyo, Shifu, saan ka pupunta? Nang hindi lumilingon, nagbigay lang si Xiao Xuan ng isang mabilis na utos, mag-ingat kayo. Huwag na huwag kayong gagawa ng walang isip na pagkilos. Hintayin niyo akong bumalik, nagbago ang eksena sa Hongmang Sect. Ang buong sekta ay nababalutan na ngayon ng isang green barrier, nakaharap sa buong Hongmang Sect sa loob. Sa loob ng barrier ay isang malaking hukbo na pinangunahan ni Ji Yishuan, sinusuportahan ng isang Dao formation na pinapagana ng 4 na makapangyarihang cultivador. Si Jin Yuan, na nakatayo ng mayabang, ay buong pagmamalaki na idineklara, ang isang matalinong tao ay sumusuko sa kapalaran. Sumuko ka na lang, Zhu Jiangmen. Si Ling Shi ay itinuro ang kanyang daliri kay Jin Yuan, ang kanyang mga mata ay nagninangas sa galit, tumangging sumuko, sumigaw siya pabalik, gusto mong sundan ka ng aming pinuno ng sekta. Pangarap lang, lalaban kami hanggang kamatayan bago ka namin pahintulutan na mangibabaw. Inutusan ni Ji Yuan ang 4 na powerhouse na kontrolin ang formation circle upang i-activate ang pag-atake habang siya ay nakatayo doon na nakahawak sa kanyang baywang at masama ang loob na tumawa. Bakit pa kailangan pang labanan ng ganoon katigas? Isang bug zone ng enerhiya mula sa formation ang dumiretso patungo sa Grand Mountain Protection Array ng Hongmang Sect. Sa panig ng sekta, mabilis na lumingon si Lin Ziyi, nagpapaalala sa mga disipulo na nagbabantay sa formation, panatilihin ang Grand Mountain Protection Array. Lahat, makinig. Tumugon ang mga disipulo ng sabay-sabay, malakas at malinaw. Sa ilalim ng walang tigil na pag-atake mula sa formation, nagsimulang lumitaw ang mga bitek,
na sinundan ng isang tunog ng pagkabiyak habang ang Mountain Protection Array ay nagkalasog. Si Ji Yuan, ang kanyang mukha ay naglalabas ng tuwa at kasiyahan, tumawa ng may pagwawalang bahala, hindi man lang nakayanin ang isang Bogzo. Harap sa matinding sitwasyong ito, mabilis na nagmungkahi si Suhan ng isang plano. Zhang Len, mamaya kapag nabasag nila ang formation, protektahan namin ang iyong pagtakas. Hanapin mo si Shifu. Kapag bumalik si Shifu, tiyak na maliligtas ang Hongmang Sect. Sumang-ayon naman si Li Ji, lalaban kami hanggang kamatayan para sa iyo. Ngunit bamantong hininga si Zuan na nagsasabing, huli na. Pagkatapos, nagpa siya si Zuan na sumama kay Ji Yishuan kapalit ng kaligtasan ng sekta. Ang kanyang mukha ay seryoso, humakbang siya ng may pagpapasya at nagtanong, ipinadala ka ng Dragon Flame Emperor, hindi ba? Kung sasama ako sa iyo, sasantuhan mo ba ang Hongmang Sect? Sa likuran niya, balisang sumigaw ang lahat, Zhang Men. Tumangala si Zuan sa Crown Prince ng Dragon Flame, ang kanyang tindig ay buong pagmamalaki at hindi natitinag. Ang kanyang tono ay hindi lamang mayabang kundi may bahid din ng pagbabanta. Sa kabaligtaran, sasama ako sa iyo. Ngunit kung manggahas kang sakta ng sinuman dito, agad akong magpapakamatay. Dahil nagpakahirap ka upang hanapin ako, ayaw mo sigurong bumalik na may bangkay, hindi ba? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.